Maraming pong salamat sa mga dumalo sa bisita na andito po at sa House Church sa May Kawayan. Sila'y andito rin. Salamat sa inyong pagbisita. Amen. Galing po sila ng May Kawayan, Bulacan. Bulacan. Okay? Sige po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos at alam pong merong revelation, merong pagpapalang nilaan ng Diyos para sa atin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na andito po kami, nagsama-sama para sa iyong kapurihan, no Diyos. Salamat sa pinagkaloob mo sa Beloved Grace Church sa unang taon ng punong-puno ng pagpapala. Salamat sa buong pag-iingat mo, Panginoon, sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga aming bisita na andito na dinako mo ang kanilang mga paa, Lord, para lalo nilang makita ang iyong kabutihan, ang iyong mensahe nilang mapakinggan, O Diyos. Kaya sa umaga pong to, sa inyo namin lahat, Panginoon, pinagkakaloob, binabalik ang lahat ng kapurihan. Simula umpisa, pag-aawitan lamang po namin. Thank you po, God, dahil ito'y punong-puno na ng biyaya. At sa aming pag-aaralan, O Diyos, maging isang kalakasan to sa aming spiritual na pamumuhay. Gamitin niyo po lamang ako, Panginoon, ang aking bibig ng daluyan, ng iyong salita, ng iyong pagpapala. Salamat po dahil alam po namin meron kang nakalaan na revelation, Panginoon, sa iyong mga salita para sa aming buhay. Thank you po, God. Sa inyo namin lahat binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Again, good morning po sa inyong lahat. Kanina yung testimony, no? Talagang makikita nyo po sa panahon po ito, mga beloved, talagang ang daming mga disaster sa mundong to. Kaya tulad yan, talagang nagbabaha, yung ulan, yun, nauuso yung iba-ibang sakit, talagang nagtataasan yung presyo. Ang daming mga nangyayari sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Ang bilihin, talagang grabe, mas mataas pa sa inyo ang presyo. Talagang ang mga nangyayari sa mundong to, talagang yung di natin maisip. Pero salamat dahil andun ang biyaya ng Diyos. Dahil tayo'y nakatayo. Nakakasurvive tayo. Pero ang higit sa lahat dyan, alam niyo po ba? Malapit na tayong i-redeem ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Malapit na ang ating bodily redemption. Dahil alam natin na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga dito sa mundong to, while the world, itong mundong to is getting darker and darker, pero ang buhay ng Kristiyano ay laging nagliliwanag. Amen po ba? Lagi tayong umaangat ang buhay ng Kristiyano, nakikita sa pamumuhay natin. Dahil ito ang nais ng Diyos. Ang Kristiyano, ang kanyang pamumuhay ay makita sa mundo at tayo ay makaakay ng mga tao na wala pa sa Panginoon at makita ito sa buhay natin. Masisharean natin sila at madadala natin dito. Kaya dito nga po, maraming salamat sa mga bisita natin at sa mga nag-invite sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo. Magtiwala lang tayo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. I believe na ito po ang last generation na makakaranas. Makakaranas to ng rapture. Ano po ba yung rapture na sinasabi ko? Ito po yung first phase ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. First phase na ang ating katawan ay babaguhin niya. Dahil ang ating katawan ngayon ay nagkakasakit, napapagod, di ba? Nanlulupaypay. Pero pagdating ng Panginoon, tayo'y kukunin niya at papalitan niya itong pangangatawan na to. Itong body natin. Papalitan niya ng talagang glorified body. Kung paano ang Panginoong Hesus
na buhay na magmuli. Sabi nga diyan sa 1 Corinthians 15:51, babaguhin niya ang ating katawan sa isang kislap mata. Ibig sabihin yun, itong katawan nating mga nanghihina, nagkakasakit, babaguhin niya. Hindi na to magkakasakit, hindi na to manghihina, at ang magiging mangyayari, tayo'y aakyat sa langit. Amen? Ito ang ating kinakasabikan. Yung rapture, babaguhin niya ang ating katawan. Makikita na natin ang Panginoong Yesus. Makikita natin ang Diyos, ang kalwalhatian niya. Amen? Di ba nakakasabik yun? Parang nanonood kayo ng TV. Pagdating ng panahon na yun, pag tunog ng trompeta, kaya ito mga dito sa mundong nakikita natin ngayon, puro hirap. Pagdating sa langit, alam niyo, puro pagpapala, makikita natin, tayo mag-aawitan, magpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Amen? Ito, hindi natin alam kung ano ang hinanda sa atin ng Panginoon sa langit. Pero sure ako, napakaganda ang hinanda sa atin ng Diyos para sa langit. Amen? Maganda yun. Kaya dapat lagi tayong sabik pagdating ng Panginoong Hesus. Lagi tayo gumagawa tayo para kabutihan sa mga kapwa natin. Lagi tayong nag-share ng gospel dahil ito ang gusto ng Diyos. Marinig ang biyaya ng Diyos sa bawat isang tao. Amen. Pero habang hinihintay natin ang ating Panginoon, pag-aralan natin ang mayamang biyaya at salita ng Diyos. Where God guides, He provides. Yan po ang ating pag-aaralan. Alam niyo po kung saan tayo inilagay ng Panginoon, ang Diyos ang magpo-provide sa mga pangangailangan natin. Sure yan, He will provide. Kung nasan ka man ngayon, nilagay ng Diyos, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen? Basahin natin ang Isaiah 58 verse 11. Sabay-sabay po tayo. Isaiah 58 verse 11. The Lord will guide you continually, satisfy your soul in drought, and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of waters whose water do not fail. Kaya dyan po uso yung slogan na sinasabi, where God guides, He provides. Habang sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos, yung will niya, ang mga pangangailangan niya, natin naman doon ay kanyang i-provide. Amen? Pero itong Isaiah 58 verse 11 yan, alam niyo po ba, pag binasa ho natin yan, ang kinakausap dyan ng Diyos, walang iba kundi ang bayan ng Israel. Yung konteksto niyan, yung bayan ng Israel ang kinakausap niya. Sa buong chapter na yan. Ang bayan ng Israel ay sobrang tigas ang ulo. Mayayabang. Yan. Di ba? Ang mga Hudyo, makasalanan sila, may pride sila. Pero, bago nila makuha ang pagpapala ng Diyos, dahil sa tigas nga ng ulo nila, kailangan sila sumunod sa instruction ng Diyos. Bago nila makuha ang blessing ng Diyos, hindi sila sumusunod sa instruction ng Diyos. Bago nila makamit ang blessing. Pero ngayon, sa ating panahon, praise God, ito ang good news. Dahil lahat ng ating blessing, alam niyo kung saan po ba nakaangkla? Nakaangkla lahat ito sa ating Panginoong Jesus. Amen? Di ba good news siya? Hindi na dahil sa kabutihan natin. Hindi dahil sa katalinuhan mo. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Panginoong Hesus. Ito ang New Covenant. Amen? Yan ang New Covenant. Yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, doon tayo nakaangkla. Kaya ba tayo pinagpapala? Dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesus na pinakita niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tandaan natin, hindi ka pinagpapala dahil sa kabutihan mo, sa katalinuhan mo, kung hindi sa ating Panginoong Hesus, sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang performance ng mga tao. Hindi sa performance nyo, yan lagi natin tatandaan, kung hindi
sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya ano man ang mga promise ng Biblia, from Genesis hanggang Revelation, okay? Lahat yan ay matatanggap natin dahil kay Kristo. Amen? Amen? Matatanggap natin yan. Lahat ng pangako, kaya yes and amen. Basahin natin, 2 Corinthians 1:20. For all of God promises. Sige po, sabay-sabay po tayo para talagang ganda ng word na to sa atin ng Diyos. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with resounding yes, and through Christ our amen ascend to God for His glory. Kaya yes and amen. Ano man ang katayuan mo, pag nanalangin ka, yes and amen, sigurado tutugunin ng Diyos. Yung pangako kasi niya. Yun ang pangako niya sa mga anak niya. Maghintay ka lang. Yes and amen. Pagpapalang kalusugan, pagkakalob sa'yo. Pagpapalang pinansyal, katalinuhan, kasama yan sa binayaran ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Tanggapin natin yan, paniwalaan natin, believe in our mind and our heart, buong buo. Kaya, alam nyo po ba, ang ganda rin ito, Philippians 2:13. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sino ang kumikilos sa atin ngayon? Di ba ang Diyos, yung power na ginagamit nyo, yung desire nyo na mangyari. Sino kumikilos sa atin? Sino kumikilos sa inyo? Di ba ang Diyos? Amen po ba? Parang di convincing Amen. Di ba? Kahit, sabi ko nga kanina, hindi dahil sa talino nyo, hindi dahil sa galing nyo, hindi dahil sa bait nyo, kung hindi ang Diyos ang kumikilos sa inyo, yung biyaya niya. Amen po. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang 5 promises ng Diyos sa Isaiah 58 verse 11. Ayan. 5 is the number of grace. Kaya, number 1, God guides continually. Tayo, di ba? Ang pagpapala ng Diyos ay laging sunod-sunod. Hindi napuputol yan. Walang ano yan. Ibig sabihin, ang buhay natin, lagi siyang nakaagapay, lagi siyang nakatingin. Kaya tayo sa generation na to, lahat ng pagpapala, yes and amen. Kaya ang tanong ko lang, bakit ba tayo ginaguide ng Diyos? Kasi, tayo'y mahal na mahal niya. Amen po ba? Kaya sabi mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Dahil nagkaroon ka na ng relasyon sa Kanya. Kaya para mag-asawa, nagkaroon kayo ng relasyon. Ang Diyos, ang tinanggap mo bilang Panginoon tagapagligtas, nagkaroon kayo ng relasyon na buhay. Yung iyong espiritu na dating patay. Dahil namatay ang ating espiritu nung si Eva at Adan nagkasala sa Garden of Eden. Pero, nung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang iyong espiritu ay nabuhay muli. Nagkaroon kayo ng relationship na naririnig mo na ang kanyang mga tinig. Amen? Kaya ang nabubuhay ngayon sa'yo, sa iyong espiritu, ay ang espiritu ng Diyos. Amen? Kaya ang ginagawa mo ngayon, hindi dahil sa iyong bait, kung hindi, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kabaitan. Nakikita mo siya dahil siya ang unang umibig sa inyo. Amen? Siya ang unang umibig sa atin. Pinakita niya yun sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay para sa atin. Galatians 2:20. Tingnan niyo to. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kung hindi, sino? Si Kristo. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Si Kristo yon na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya
para sa akin. Isipin nyo, di ba? Si Apostol Pablo, nung siya'y nabubuhay dito, nilakaran niya ang pagiging Kristiyano. Kaya tayo, lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus, lalakad tayo bilang isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Hindi na yung sarili natin ang mangunguna sa atin. Hindi na yung pride natin. Hindi na yung yabang natin. Kung hindi, ang Diyos, yung pag-ibig niya na binigay sa inyo. Yung Holy Spirit na nasa inyo, nasa born again spirit nyo. Lalabas yan. And then, isipin nyo to, at tandaan nyo to, you have the mind of Christ. Sabi niya sa 1 Corinthians 2:16, nasa isip nyo na ang pag-iisip ni Kristo. Kaya ang pag-iisip nyo ngayon, hindi na makamundo. Dapat through God. Lahat ng kalwalhatian, lahat ng gusto mo para mga ginagawa mo ay nakakabigay kalwalhatian sa Diyos. Amen? Yun ang gusto mo lang ginagawa to. Ito ba, mabibigyan ko ng kaluguran ng Diyos? Mapapangiti ko ba ang Diyos sa araw na to? O yung mga ginagawa ko, hindi to nakakalugod sa Diyos? Dapat ang gagawa natin, lahat ng pagkilos natin, ang pag-iisip natin, laging nakatuon sa Diyos. Bibigyan natin siya lagi ng kalwalhatian. Amen? Hindi na maliligaw ang ating pag-iisip. We have the mind of Christ. Yan ang lagi po natin tatandaan. Kaya malinaw na malinaw sa verse na to. Psalm 37:23 hanggang 24. The Lord, sabi diyan, the Lord directs the step of the godly. Sinong maka-Diyos dito? Yung iba. Ayan o, ang liwanag sa sikat ng araw. The Lord directs the step of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall. For the Lord hold them by the hand. Ibig sabihin to, ang liwanag niya, no? Di ba ha? Ang Diyos ang nagdedirect sa atin. Natutuwa ang Diyos sa atin. Oo. Tsaka ito pa, kahit tayo yung nadadapa, isipin nyo, kahit tayo nadadapa, mahal na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Sabi niya, to stumble. May mga mali tayong desisyon. Hindi tayo perfecto. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw. Hindi nagbabago kahit kailanman. Amen. Dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya, lagi niyong isipin, mahal ako ng Diyos. Amen po? Lagi siyang nakagabay sa atin. Every step of the way of your life. Nakatingin siya sa atin. Kaya ang gagawin natin, siyempre, pag nakatingin, gusto natin, napapangiti natin. Kahit na maliit na bagay, isipin nyo ang ginagawa nyo, nakatingin ng Diyos at natutuwa siya sa inyo. Amen. Number 2, ating pag-aralan, God is a great provider. Amen. The Lord will satisfy your soul in drought. Yan. Alam nyo ba, ang Hebrew word ng satisfy is saba, means to cause someone lose their desire for something because they have consumed or done it too much. Para, ano ba yung saba ba yan? Kinakain ba yan? Matamis. Asawag ba yan? Okay? Saba. Pero ang pronunciation yan ay seba. Seba. Yan. Seba. Para mas maintindihan natin, bibigyan ko lang po kayo ng sample. Sino po kumakain dito ng eat all you can? Yan, dami lahat eat all you can, talaga. Kasi, di ba sa eat all you can, talagang pag nakita mo yan, pag lalo na yung unang pumapasok, talagang, mabangis. Mabangis talaga yan. Lahat ng makita niyan, talagang lalantakan, kakainin. Oo, kakainin yan. Kakainin, talagang grabe. Pero, pag ito yung dumating, yung sobrang busog ka na, di ba? Sobrang busog ka na, yung mga pagkain nasa ipin mo na, konting-konti na, di ba? Konting-konti mo na,
Kahit na anong tingin mo o dumaan sa harapan mo, kahit na masarap yan, wala ka ng gana. Tama pa ba? Tama po ba? Wala na, di ba? Wala ka ng gana. Oo. Kasi, yun nga, yung ibig sabihin yun, na-consume mo na lahat, yung lahat na yun, kung saan mo na, tinabad ka na, na-satisfy na yung tiyan mo. Satisfy ka na. Save ba na? Oo. Alam mo yan, yung save ba dyan, yung Exodus 16, kung saan ang mga Hudyo, naglalakad sila. Reklamo sila ng reklamo sa wilderness. Pero ang Diyos, alam nyo, provide sila ng mana, ng pagkain, heavenly food. And then, pagdating ng gabi, karne. Oh, isipin nyo, eat all you can yun. Di ba? Umaga, di ba? Bibigyan sila ng mana, tapos karne paggabi. Ganyan yung nasa Exodus 16. Pero sila'y nasa wilderness. Kaya tayo ngayon, titingnan natin yung mundo natin. Kaya kanina sinasabi ko, sa wilderness kasi, ang mga Hudyo, nagre-reklamo sila. Puro reklamo pag binasa niyo yan. Sa pagkain, sa tubig, lahat. Kasi nahihirapan sila habang sila'y naglalakad. Kaya tayo naman sa mundong to, kung iisipin nyo, di ba, nakita nyo, napakahirap. Kanina parang sinabi ko, ang taas ng mga bilihin, galit na galit ka. Tataas na naman yung gas, yung gasolina, pero wala ka namang kotse. Galit na galit ka, di ba, mamamasahe ka lang. Pero tumataas ang mga bilihin. Global recession. Oh, ano pa? Yung pagbaha, di ba? Yung ulan na napakalakas tapos sobrang init. Climate change. Maraming mga nangyayari. Mahirap, sabi ko nga sa panahon na ito, para tayong nasa wilderness. Kaya dapat nating tingnan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo ngayon nasa wilderness sa pamumuhay ito, tayo nahihirapan, hindi maganda ang ating kalagayan. Para bang wala nang tawag dito, walang pagpapala. Kaya kanina yung testimony, di ba? Nakikita nung nag-testimony kanina, sinabi niya, parang ano ba to? Buhay na to. Katatapos lang ng sunog, tapos binaha naman. Di ba? Parang huli yata yung tubig at apoy. Di ba? Dapat may ano. Pero, ito, kidding aside lang, di ba? Pero talaga nag-iba, nag-climate change. Nawawalan kayo ng trabaho. Mahirap. Parang nasa wilderness. Maraming mga sakit na hindi natin alam. Pasama ng pasama ang mga tao. Alam niyo ba ang wilderness ay parang kawalan? Mahirap ang wilderness. Kaya ang mga Hudyo no, nagreklamo sila. Pero gusto kong tingnan nyo, may video ako na para i-share ko lang sa inyo at panoorin nyo. 2 oras na kami bumibiyahe. Mount Sinai. Dito naglakad yung mga Israelita noon for 40 years sa wilderness. Pero kahit ganitong disyerto, pinrovide ng Panginoon lahat ng kailangan nila, pati pagkain, tubig. So, para talagang walang mabubuhay sa ganitong itsura ng paligid. Dry na dry. Meron kang makikitang puno, pasulpot-sulpot, puno ng acacia. Yan. Kaya kahit nasa panahon ka ng wilderness, God can still provide everything for you. 2019, andyan po kami. Kaya isipin nyo yan, bumabiyahe kami. 8 to 10 hours. Ang biyahe namin, dito may punta kaming embassy, papunta kami sa hotel. Isipin nyo, may araw. Pagdating namin sa hotel, wala nang araw, gabi na. Tapos yan lang ang makikita nyo. Pag nakita nyo yung mga bundok na yon, ito, in-explain ko lang sa inyo. Makita nyo yung bundok, sa atin, mga puno. Diyan, kita nyo, wala. Ang makikita nyo lang dyan, yung parang guhit lang. Guhit lang. Bakit? Kasi yung hangin, yun ang nagkakaroon lang ng nagkakaroon ng design. Puro guhit lang ang bundok nila.
Guhit lang, matataas. Ba't may ano yan? May parang guhit ang lalaki. Yung pala yun yung hangin. Tinanong ko kasi yung ano eh. Kasi sir, yung hangin yan, pag merong typhoon, yung hangin na yan, na nagkakaroon sila ng gitling or nagkakaroon sila ng stripe. Dahil puro buhangin nga po yun or lupa. Isipin nyo, ganyan ang wilderness. Kaya, ang wilderness ay talagang mahirap, pagtuyot, walang halaman, hardship talaga. Pag inisip nyo to, nagsisimbolize talaga to ng kahirapan. Kahirapan. Parang andito sa mundo natin ngayon, tayo'y nahihirapan. Pero, tingnan natin to, ang promise ng Diyos. Diba? Ano yun? Save ba? Sasatisfy niya ang buhay mo. Kahit nakakaranas tayo dito, because we are in the fallen world. Tayo tatamaan ng kahirapan, pero ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Amen? Basta, paniwalaan mo siya. Paniwalaan mo siya ng buong puso ng iyong isip na merong nakalaan sa iyong pagpapala. Dahil ang Diyos ay mabuti. God is good. Amen? Pasasaganahin niya ang buhay mo. Ano man ang ibig sabihin, yung nangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya magugulat ka na lang. Bigla na lang ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Yung negosyong iniisip mo, yung contact na iniisip mo, biglang lalabas na lang yan. Yung negosyo, biglang magbo-boom. Meron kang taong biglang makakausap na magbibig sa'yo, maglilid sa'yo na ginagamit ng Diyos. Bukas makalawa, yung pagpapala ng Diyos ay nakamtan mo na. Amen? Siyempre, pag ikaw naman ay pinagpala ng Diyos, huwag mong kakalimutan naman siyempre, maging daluyan ka rin ng pagpapala. Amen? Maging channel of blessing tayo. Hindi lang natin sinasarili yung blessing, kundi maging daluyan tayo ng pagpapala. Kasi ang hirap, pag ikaw ay kain ka lang ng kain, mabubondat ka. Di ba? Lalaki ang tiyan mo, kailangan mo rin i-release yan. Channel of blessing tayo. Kaya dito maraming salamat din sa mga nagtitiwala at nagkakaloob sa Beloved Grace Church. Amen? Yung mga taong tumutulong, nagkakaloob sa Beloved Grace Church. Yung blessing na pinadadaan sa inyo, pinagkakaloob nyo dito sa Beloved Grace Church para maraming maabot ang Beloved Grace Church. Amen? Kaya ulit, sabi mo sa katabi mo, maging daluyan ka ng pagpapala. Amen. Number 3, God heals. Ang salvation is all-inclusive po yan. Tayo, iniligtas tayo sa impyerno ng Diyos. Pero kasama rin ang kalusugan natin at pagpapala na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hindi lang niligtas tayo, inalis tayo sa impyerno. Dahil andito tayo sa mundong to, kasama rin yun. Yung good health mo, yung pagpapala mo pinansyal, kasamang tinubos ng ating Panginoong Hesus. Binayaran niya yun. Isaiah 58 verse 11, sabi niyan, strengthen your bones. Ang ating church, kaya kanina, inaalala natin, yung nagko-communion tayo, inaalala natin, nagsasanta cena tayo, nagbe-breaking of the bread para alalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, sa aking mga sugat, kayo ay magaling na. Amen. Kaya sa oras na to, kung sino man ang may sakit sa inyo o nararamdaman, at ganun din sa mga nanonood sa podcast, I declare the healing right now in the name of Jesus. Manalangin po tayo.
Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa oras pong to na alam po namin kung sino man ang may sakit dito. Lord, dinako mo na ang kagalingan sa kanilang buhay. In the name of Jesus, simula ulo hanggang talampakan at ang loob ng kanilang pangangatawan, pinalakas mo na po sila. Thank you for the healing right now. Lord, salamat po dahil alam namin ang tunay na kagalingan ay nanggagaling po sa inyo, Panginoon. By your stripe, we are healed. Thank you po Lord Jesus. Amen and amen. Tanggapin niyo po yun, oras na to. In the name of Jesus, kayo'y magaling na. Basahin natin Isaiah 53, verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Isipin nyo, kaya sinasabi ko nga po sa inyo, kasama sa binayaran ng Panginoong Hesus ang ating kagalingan. Kaya kailangan, huwag kang manghina, huwag kang manglupaypay, ano man namang nangyayari sa iyo. Basta, yakapin mo, paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Amen? Isaiah 40 verse 30 hanggang 31. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kaya kanino tayo magtitiwala? Kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 4, God gives riches and fulfilling life. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ang ating buhay ay maging isang masagana, pagpapala. Sabi diyan, you shall be like watered garden. Yan naka-highlight po. Ano ba ibig sabihin ng you shall be like watered garden? Isipin niyo ito. Di ba? Yung watered garden, ibig sabihin, yung mga halaman doon, malulusog. Yung mga, yung mga halaman, namumukadkad. Ganun po, sagana sila. Di ba ang puno, pag yung water garden, punong-puno sila ng tubig, talagang dumadaloy. Ang ganda ng bulaklak, ang ganda ng tubo ng mga bunga. Kung nasa puno ka ng mangga, talagang ang tamis ng mangga. Alam niyo ba yung nasa Bicol ako? Ito lang, ma-share ko lang. Yung buko, nasa tabi ng dagat. Pero nung pumitas kami ng buko, ang tamis, grabe. Tataka nga ako eh. Tinanong ko yung may-ari, ba't ang tamis yan eh? Alat ng tubig. Sabi ko, pero ibig sabihin, nawawater lang yan dahil kasi may tubig na ano niya. Ibig sabihin, naayos nung puno. Kasi puno-puno talaga, lapit lang niya. Pero ang tamis talaga. Puno-puno ng pagpapala yung punong bukong yun. Ang tamis ng buko, tapos nasa maalat siyang tubig. Pero ibig sabihin lang, sinasabi ko lang para makita niyo sa inyong isipan, na pag ang ating garden, tas may dumadaloy na tubig, sagana ang pagpapala. Amen? Kaya kayo'y na kay Jesus. Di ba? Kaya sagana ang pagpapalang tatanggapin niyo. Amen? A person who is blessed by God will experience spiritual growth, vitality, and prosperity. And ini-emphasize lang po dyan ng God, di ba? Yung kanyang blessing, di ba? Yung kanyang pagiging nagkaroon ka ng experience sa Diyos. Ang nagsusustain sa iyo, di ba? Ay ang kapangyarihan ng Diyos, yung presence niya. Yun ang nagsusustain sa inyo para ang iyong espiritu ay lalong lumago, lalong lumakas. Yung pangangatawan mo, ang sabi diyan, vitality, lalong sumagana. Maging energetic ang buhay mo. Maging pagpapala, fulfilling ang buhay mo habang naglalakad ka dito sa mundong to. Dahil nasa iyo si Kristo. Amen? By God's grace.
Kaya lahat ito, na-experience natin, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Kaya pwedeng, tingnan nyo lang ito, pikit nyo lang yung mga mata nyo. Tapos, isipin nyo na yung isang garden napakaganda, merong dumadaloy na tubig, isang bukal. At ang mga garden ay talaga namumukadkad ng mga bulaklak. Yung mga po, di ba? Ang ganda. Nakikita nyo, napipicture nyo po ba yun? Yung isang pagpapala sa buhay natin, kasama natin ng Diyos. Siya ang nagpapala. Pag gano'n, Lord, napakabuti mo. Sa buhay ko, lahat ng mga nangyayari, walang lihim sa'yo. Iniingatan mo ko bawat araw ng aking buhay. Sagana ang iyong biyaya. Amen? Jeremiah 17, verse 7 hanggang 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Verse 8, katulad niya, isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat niya ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Yan sinasabi ko po sa inyo. Ano man ang ating sitwasyon, kung tayo nakaangkla sa biyaya ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus, tayo'y watered, blessed ng Diyos. Diba? Living water na dumadaloy sa buhay natin, ang Panginoong Hesus. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, tayo'y kanyang iingatan, tayo'y kanyang pagpapalain sa buhay na to. Amen? Sige po. Then, number 5, God's love never fails. Isaiah 58:11, like a spring of water whose water do not fail. Ang verse na yan, ang bukal o ang batis o ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi matatapos. God's love never fails. Kahit kailan, hindi po matatapos ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kahit na iniisip mo na ikaw na yung makasalanan, mali ang ginawa mo, sipin mo, lagi, mahal ka ng Diyos. Amen? Nagkakamali tayo, alam nyo ba, dahil sa mundong to, tayo natatalsikan ng mga karumihan. Pero ang Diyos ang naglilinis sa atin. Amen? Nililinis tayo ng Diyos. Kaya pagdating pa, ngingiti ka na lang, Lord, thank you. Sabi nga, di ba, pag tayo ay bumagsak ng 7 beses, 7 beses din tayo iahon ng Diyos. Dahil patuloy, sige po, palakpakan natin ng Diyos. Patuloy at patuloy ang pagmamahal ng Diyos sa atin. May mga mali tayong desisyon, pero isipin mo, minahal ka ng Diyos. Lagi lang tayong aangkla sa biyaya ng Diyos. John 1:16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Sabi diyan, out of His fullness, sabihin yung power ng Diyos, yung riches ng Diyos, na-receive na natin by grace. Tinanggap na natin ang pabor at pagpapala at kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Siya, lahat ng tumanggap sa krus ng Kalbaryo, yung mga kasakitan natin, kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagbayad na dapat tayo. Pero dahil nga, yung grace na yon na-receive natin, sabi sa Ephesians 2:8-9, we are saved by grace. Na dapat talaga ako, kahit ako pag ini-imagine ko yun, Lord, thank you sa kabutihan mo, sa pagpapala mo talaga, sa pag-ibig mo na dapat ako ang nakapako sa krus. Pero kinuha mo lahat to dahil sa pag-ibig mo sa akin. Amen? Nagkaroon ng divine exchange po doon. Yung mga kasalanan natin,
pumunta sa katawaang duguan ng ating Panginoong Hesus. At ang kabutihan at ang pagiging righteous ng Panginoong Hesus pumunta sa atin. Kaya di ba sabi sa iyo, nakangiti sa iyo ang Diyos. Hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa katalinuhan mo o ano paman, kung hindi sa ginawa ng Panginoong Hesus. Kinover ka ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Ganon kabuti ang Diyos. Niregalo niya sa atin yun. Biyaya ang kaligtasan nasa atin. Amen. Pero sabi pa dyan, ang ganda talaga, oh, grace upon grace. Diba? Grace in a place of grace already given. Hindi lang natatapos doon pagsisave sa atin ng Diyos. Kundi binigyan ka pa niya ng proteksyon araw-araw sa lahat ng mga ginagawa mo. Paglakad natin sa mundong magulong to, ang proteksyon ng Diyos ay laging nasa atin. Ano man ang kalagayan natin, pinababantayan tayo sa kanyang laksa-laksang anghel. Amen po ba? Dahil ganun ang pagmamahal niya sa inyo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, sa atin. Ang pag-iingat niya. Di ba? Minsan ako nakikita ko minsan sa YouTube naglalakad lang siya, oh. Tapos nasagasaan. Yung sa ano pa yun, yung matanda nasa pedestrian. Nasagasaan ng kamote. Rider, yung nagmumotor. Oh, nasagasaan. Yun yung naging patay yung matanda. Kaya sabi nga sa inyo, grace upon grace. Talagang nagpapatong ang biyaya ng Diyos sa atin. Pag-iingat lang, paggising nyo pa lang sa umaga. Alam natin tayo pinagpala na. Kaya sabihin natin, thank you Lord. Amen. Salamat tayo. Pagdilat ng mata natin sa bawat araw na ating buhay. Grace upon grace ang kanyang protection sa atin. Amen. Sabi diyan Isaiah 58, we are like spring of water, who waters do not fail. Saan ba natin makikita yan? Sa New Testament naman, yung overflowing water na yan. Siyempre, punta na naman tayo sa New Testament. Sabi diyan, kung saan makikita? Sa John 7:37, he that believe on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Oh, isipin nyo, ang lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus, sa kanyang kaibuturan, sa kanyang puso, lalabas yun yung kabutihan. Dahil ang living water ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya dyan, ito, pag tayong mga Kristiyano nag-share sa mga unbeliever o mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus, lumalabas yun, yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Dahil yung iba hindi naman sanay sa inyo, pero nakapag-share. Di ba? Magulat ko, ay, nakapag-share ako. Kasi lumalabas nga yun, out of your belly. Nakita mo yun. Oh, dati hindi ko kaya, pero ngayon nakapag-share ako. Nakapag-share ka ng gospel. Nakapag-invite ka. Dahil lumalabas sa iyo ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Pinakikilala mo yung gospel, sineshare mo yung pagliligtas sa iyo ng Panginoong Hesus. Yung kamatayan na dapat papunta ka sa impyerno, sinare mo yun. Sinare mo yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sabi mo, meron tayong Diyos na buhay. After 3 days, siya nabuhay na muli dahil sa pagmamahal sa atin. Tayo aakyat sa langit, hihintayin natin ang pag-rapture. Di ba? Yun ang hinihintay natin. Makakasama natin siya. Sineshare mo yun, yung kabutihan ng Diyos. Dahil nga, saan lumalabas? Out of your belly. Naging experience nyo. Dahil alam ko, bawat isa sa atin, dati hindi ganyan ang ugali nyo. Aminin nyo man o hindi, nagbago kayo. Amen? Amen. Yung hindi nag-amen, di nagbago. Siyempre. Di ba? Nagbago kayo. Dati, ang sinasabi nyo, talagang puto seko, puto kutsinta. Di ba? Ngayon, pero pagpupuri, dahil nga yung gospel, yung buhay nyo, nabago. Nabago ng ating Panginoong Hesus.
Dahil lumalalim na kayo, parang ganito. Alam nyo, every Sunday, sinasabi ko rin sa inyo, dapat you go to church. Bakit? Para tayo'y lumalim at mag-ugat sa salita ng Diyos. Amen? Huwag nating imimiss yun. Kasi, sa totoo lang, mas napakaganda makinig salita ng Diyos. Oo. Ito kasi ang bibigay buhay sa atin. Pag lagi mong pinakikinggan ng salita ng Diyos, di ba pag may kanta, LSS, last syndrome, mga ganon, natatandaan nyo, hearing the word of Christ, hearing the gospel, yun na yung magiging gawi ng buhay nyo. Hindi na kayo, aayawan nyo na yung mundong to. Sa magulong mundong to, dahil meron na Kristong nasa inyo, yung living water na nabuhay ang Panginoong Hesus sa inyong born again spirit. Siya'y nananahan sa inyo. Amen? Kaya tandaan nyo, bubukal at bubukal ang kabutihan sa inyo. Kung nakikita nyo, hindi, ngayon, ako sa totoo lang, di naman ako ganun dati sa mga panahon ko. Pero praise God, dahil lang Diyos ang nagbago ang Diyos ang nagpabago sa akin. Amen. Ganon din sa inyo. Tanggapin niyo yun. Binago na kayo ng Panginoong Hesus. Amen. Paniwalaan niyo yun. Yun ang dapat laging maging pag-iisip natin. I-renew natin ang ating pag-iisip. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Titus 2:14. Sabi diyan, siya ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y palayain sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging sambayan ng kanyang pag-aari at masipag sa paggawa ng mabuti. Sabi sa verse na yan, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para iligtas tayo. Di ba? Para tayo'y maging kanya. Kaya ang sabi diyan, maging pag-aari tayo ng Diyos. Niligtas niya tayo. At ngayon, pag-aari niya tayo. Ang Greek word ho diyan, ano yun? Perisios. Means especially chosen. Ibig sabihin niyan, mahal na mahal ka ng Diyos. Special ka sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, special ka. Diba? Special ka. Special ka sa mata ng Diyos. Oo. Hindi mo na inaayunan ang mundong to. Dati pag niyaya ka, punta tayo sa ganito, inuman tayo. Wait, hindi na, binago na ako ng Diyos. Dahil nagbago na ang nature mo, hindi mo na hinahanap yung makamundo. Dahil binago ka na niya yung nature mo ngayon na dating makasalanan, ang nature mo ngayon, di ba? Ay through the Holy Spirit, yung nature mo, yung born again spirit mo na nabuhay at nagbago sa iyo. Di ba? You are the righteousness of God in Christ. Yung born again spirit mo talagang nagpupumiglas. Dahil bago na nga nature mo, isa ka ng holy. Lahat tayo banal na nung tinanggap natin ating Panginoong Hesus. Tinitingnan niya, di ba? Yung ating espiritu. Ito, nagkakasala ang ating mind, pero yung born again spirit mo, diba? Pumapalag na. Kasi, alam niyo ang tao, tatlong part spirit, soul, and body. Kaya, pag tayo na born again na, ang naboborn again sa atin ay yung espiritu. Hindi po ang katawan natin. Ito kasi mabubulok. Di ba? Wala po. Kaya pag namatay, kahit sipain mo yan, walang pakiramdam yan. Yung mind natin, yan ang sa atin, nag-iisip. Yung ating mind, emotion, and will. Yung espiritu natin, dun nananahan ng Diyos. Dati, patay ang espiritu, kaya pag niyaya ka niyan, dito tayo, punta tayo sa patay sindi, inuman tayo, go lang. Go ka lang ng go. Pero nung nabuhay ang iyong espiritu, ayaw mo na.
Dahil meron na, parang 3 against 1 yan eh. Ay, 2 against 1. Ngayon, susunod lang. Pag ayaw ng Espiritu mo, wag yan, hindi nakakalugod yan sa Diyos. Wag tayong pumunta. Nagbago na isip mo. Hindi na. Susunod na lang ang katawan sa'yo. Tama po ba? Susunod na lang dahil ito, wala naman to. Susunod lang katawan. Pero dati, laging nananalo yung mind mong makasalanan. Sige, punta tayo dyan. Susunod ang katawan mo. Oo. Pero dahil na born again ka, kita mo, ang pag-iisip mo ay naging matuwid na. Kaya, if you think good, you feel good, you act good. Amen. Eh dati, if you think bad, you feel bad, you're happy because you're bad. Oh, di ba? Pero salamat dahil tayo'y ang ating paggawa, di ba? Dahil sa ating born again spirit, ang mga ginagawa natin ngayon ay para sa Diyos. Kaya sabi niyan, pag tayo gumagawa ng mabuti, ang ibig sabihin niyan, kalos means beautiful outward sign of the inward good. Amen. Lumalabas talaga, ini-express natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya, ulit, we are brand new person. Dahil kay Kristo. Bago ka na nilalang. Amen. Maraming promise ang Diyos para sa kanyang mga anak. Sa tunay na anak niya, mga tumanggap ng buong puso't isip, maraming pangako ang Diyos. Malapit na po ako magtapos. Hebrew 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Tapat ang pangako ng Diyos, ang lahat ng pangako niya, yes and amen. Kaya, ang kailangan lang natin, magtiwala sa ating Diyos na buhay, kumikilos sa atin. Ang pangako niya ay laging andyan. Paniwalaan mo lang. Yakapin mo ang pagmamahal niya. Yakapin mo ang kanyang mga salita. At ang buhay na to ay magiging tuloy-tuloy pagpapala dahil pagkakaloob niya, yun ang nais ng Diyos. Tayo ay pagpalain ng lubusan. Amen? Kaya nga alam niyo ba, yung creation pa lang ng Diyos, isipin niyo, binigay na lahat. Binigay na lahat. Kakainin mo lang, mamamasyal ka na lang, ganda ng garden. Although, ang sinasabi ko lang, napakabuti ng Diyos, inuuna niya lahat ang para ikabubuti natin. Amen. Yun ang gusto niya sa buhay natin ngayon, sa oras na to. Ang kabutihan ng Diyos ang maghahari sa atin. Amen. Ano uli yung 5 nating napag-aralan sa Isaiah 58, yung promise ng Diyos? Sayin natin sabay-sabay. Number 1, God guides continually. Number 2, God is a great provider. Number 3, God heals. And number 4, and number 5, God's love never fails. Amen. Ngayon po, ano po ang paalala ng Bible sa atin? Where God guides, He provides. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, sa oras pong to, pwede po bang manalangin tayo? Lalo na sa mga una pa lang na nakarinig dito ng mensahe ng biyaya. Kung nais mo na talagang ang Diyos ang maghari sa iyo, pwedeng ayayahan kita na tanggapin ang ating Panginoong Hesus na bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sundan mo ako sa maiksing panalangin. Ganun din sa podcast na nakikinig. Sundan mo ako sa panalangin nito. Panginoong Hesus. Sige po, lakasan niyo po, Panginoong Hesus. Inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa oras pong to,
tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ako ay naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa tanging pangalan ni Jesus, ako na lang mananalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa mga tao na tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng kanilang puso, ang kanilang pagbigkas, pagtanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Kayo po ang nakakaalam nito, O Diyos. Ang panalangin ko sa kanila, O Diyos, lalo mo sila, Panginoon, pag-alabin, lalo mo sila, Panginoon, bigyan ng kauhawan sa iyong mga salita. Lalo kanilang hanapin, Panginoong Hesus, dahil nasa iyo ang tunay na buhay, buhay na walang hanggan, O Diyos. Ito ang pinagkaloob mo sa iyong mga anak. Kaya salamat po, O Diyos. At anuman ang mga pangangailangan ng aking mga kapatiran na to, I speak blessing upon blessing, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong tumayo. Hallelujah. Alangin tayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, salamat sa iyong mga mensahe na aming napakinggan. Sa aming mga gagawin, O Diyos, alam po namin na kayo po ang kasama namin. Kayo po ang nagbibigay, kayo po ang nagpo-provide ng bawat pangangailangan namin sa buhay, lalo na sa buhay spiritual. Kayo po ang nagpapalakas sa amin. Holy Spirit, thank you sa bawat gabay mo sa amin. Ikaw ay tapat sa aming buhay, O Diyos. Salamat dahil hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Thank you, Lord Jesus. Salamat. Panginoong Hesus, salamat po sa aking mga kapatiran na andito, O Diyos. Kayo po ang mag-iingat po, Panginoon, sa kanila. Alam ko kung saan man po sila dumako ang kanilang mga paa. Ano man ang kanilang hawakan ay pinagpala mo na in the name of Jesus. Yes, we declare it in the name of Jesus. Ang kanilang pangangatawan, O Diyos, kayo magbibigay ng kalakasan, tunay na kalakasan, simula ulo hanggang talampakan at loob ng kanilang pangangatawan. I speak healing, strength, Panginoon, sa kanilang pangangatawan. Salamat po. At sa kanilang pamilya, I speak love, O God. Ano man ang mga sigalot, in the name of Jesus, I speak love. Sila'y magkakaroon at magmamahalan, O Diyos. Dahil Ikaw ang unang umibig, Panginoon. Pinakita mo to sa krus ng Kalbaryo. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Sa mga nagtatrabaho, O Diyos, I speak enjoyment, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa kanilang pagtatrabaho na ma-enjoy nila, O God, ang kanilang paghahanap buhay. I speak blessing upon blessing. Ganun din, Panginoon, sa mga nagninegosyo. I speak blessing upon blessing. O Diyos, ang lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoong Hesus, pinagpala mo na. Lord, napupunuin mo ang kanilang ubasan, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. At sa mga estudyante, Lord, thank you for the wisdom na pinagkaloob mo sa kanila, na habang sila'y nag-aaral, na ito'y may enjoy nila ang pag-aaral. Salamat po sa mga kabataan na andito, O God. Thank you. At ang kanilang buhay ay makikita na ikaw ang naghahari sa kanila. Lord, ilalayo mo sila sa mga masamang barkada in the name of Jesus, sa mga kabataang to. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa kanila. Ganun din sa mga children, O God, nandito, mga kabataan, O God, na paglaki nila, Panginoon o Diyos, makikilala ka nila ng lubusan, makikilala ka nila ng tunay na nagmamahal, O Diyos, sa buhay nila. Kayo
ang makikita, Panginoong Jesus. Salamat po sa mga kabataan namin dito. Thank you, O God. Maraming salamat po, ganun din sa simbahan to sa Beloved Grace Church. Thank you, Lord Jesus, for the 1 year na pinagkaloob mo. At lalo mong gagamitin, O Diyos, ang simbahan na to, ang ministeryo, Panginoon, na pinagkaloob mo dito, ay gagampanan, Panginoon, ng bawat isa, mga leaders, O God, na makikita na ikaw lamang ang tinataas dito, Panginoong Hesus. Sa pulpitong to, wala nang iba, Panginoong Hesus. Sa stage na to, ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang itataas dito. Ang iyong biyaya. Thank you, Lord Jesus. At salamat, higit sa lahat, O Diyos, ang iyong pag-ibig na pinakita dito sa simbahan to, dahil ikaw ang nagtatag nito, Panginoong Hesus. Ikaw ang ugat dito sa ministeryong to. Wala nang iba, Panginoon, kung hindi ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang aming pundasyon, ang pundasyon ng simbahang to. Ikaw lamang, O God. Marami pong salamat. Ulit, thank you for your love, for your blessing upon blessing na pinagalob mo. Grace upon grace, Panginoon, sa aming buhay. Kaya sa buong sanglingkong to, Lord, thank you. We receive it. All the blessing, O God. All the good things, O God, sa buhay namin. Ikaw ang nagkaloob nito. Thank you. In the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Diyos.